Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. You really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Mhm. Yes, good morning sa lahat. Lahat tayo napuyak. At masaya yung debate kagabi. So, ewan ko kung bakit yung aking kalokohan, siya pa yung na-pick up ng lahat. Una mo Pero lang, pagkaganda-ganda, I couldn't really improve on the extraordinary expose and explanation of our Senate President. So I felt I need to talk about the monster in the room. Okay. okay. Ma'am, una nga, dahil medyo controversial yung inyong naging explanation of votes, parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Dead magturo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Ano? Sabi ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit at wala namang pinipilit. At sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan. Ako, di ganyan. Huwag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Hindi na nakakatawa yun. And then may panawagan kay ma'am, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si VP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Ano mo yun? Dahil nga ko kahit pa yung feedback na gusto ng palitan si Speaker. Matindi yung ugong eh, pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang. Nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan, 12. Bago pa nag-1986, nandyan na ako. Tanda ko na eh. Kaya, ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Bakit ngayon naiiba yata? Sayang naman, marami namang mahusay na kongresista, talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala sa flood control. Sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So ma'am, marami kayo nakausap from the House of Representatives saying na gusto nilang palitan ang House leadership. Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problema. Bas-bas from the palace? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga ng isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumoboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre, So walang naging bas-bas. So yung ba, inabangan noong opening ng session? yun ang dinig ko, hindi ko alam. Okay. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against VP Sara. At tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 13 justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, magbubuhay pa yun for another motion gawin, another botohan para buhayin? Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, yung 3 MR, tapos yung TRO. Palagay ko, Malabo na yun. malabo na yun. Magti-TRO ba naman, temporary relief pa ba naman ng, sabi na nga eh. Wala naman na hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Pero ang observation ng ilan, parang yung forthwith, in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi in-apply yung nasa constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan eh. Matagal na rin eh. Kailan ba lumabas yung Supreme Ruling. Court? Oo. July 25. Oo. Kaya nga. So, nakalipas din yung ilang linggo. Hindi naman na talagang
pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami eh. Talaga naman last hour of the last day eh. Talagang nag-recess, may election pa. Eh, anong gagawin mo? Mabalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes kagabi? Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako makareact. Walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Tuloy-tuloy nga ako eh. Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Protep na hihintuin daw ako. Eh kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Pero baliwala sa inyo, ma'am yan. Wala, sanay na tayo eh. And then, ma'am, sinasabi Pero niya, wag sanang umasta ng gano'n sa Senado. Hindi maganda, no? dapat irespeto. Kahit pa paano, di ba? And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong butuhan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment. Alagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema. Alangan naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. And as expected, disappointed po yung Lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. So maliwanag naman yun. And then before Mayan, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay VP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw kung hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw po ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Maharap siya sa ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol doon. So I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore. Okay, Mayan. Mic drop. Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote yun?